Samantala, pag-usapan po natin ang utos ng Bureau of Internal Revenue na patawan ng 1% withholding tax ang ilang online sellers. Nakasalang sa Balitang Hali si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa ating lahat at sa inyo po mga taga-subaybay. Sir, ano po ba ang naging basihan sa pagpapatupad po nitong 1% withholding tax sa mga online sellers? Well, nakasaad po yan sa ating batas, sa tax code, section 57 po, that pwede po tayong mag-impose ng withholding tax na 1% po on gross revenues. At ngayon po, yan po ang naging basihan po natin. At nais ko lang po linawin na ito pong ini-implement po natin ngayon ay hindi panibagong buwis ito. Ito lang po ay pamamaraan po ng pagkolekta ng buwis na lahat po ng online sellers ay subjected na po simula pa lang nung una pa lang na nagnegosyo sila ay dapat nakarehistro na sila sa aming ahensya at dapat nagbabayad sila ng income tax. So ang withholding tax po ay ang totoong tax po niyan ay ang income tax. Ang withholding tax po ay ang pamamaraan lang po ng pangungulekta ng income tax. Okay, sa inyo pong projection, gaano kalaking tax ba ang makokolekta nyo mula po dito? Well, sa ngayon po dahil hindi po natin nakikita ang buong industriya ng online sellers, ang alam po lang natin ay napakalaki po nito. Kaya in terms of estimates or figures, definitely po aabot po tayo ng billion-billion na collection po dito dahil talaga namang lumalaganap na po ang bentahan sa online. Okay, pero paano ito mababalanse? Dahil yung iba nakarehistro, yung iba talagang sinasadyang wag na dahil alam niya, iiwas sila sa ganito pong mga babayarin dahil hindi naman daw ganun kalaki na nga ang kanilang kita. Ano ho ang inyong magiging measure para maging pantay-pantay sa lahat, ang mabubuwisan? Well, yun nga po, kaya nga po natin ginawa ito at nilabas po natin itong panuntunan natin na itong revenue regulations dahil po marami nga pong hindi nakarehistro at may mga nakarehistro din po. So ngayon, sa pamamaraan po nito ay masisigurado rin po natin na karamihan po, hopefully lahat po ng online sellers ay magrehistro po. Hindi rin naman ibig sabihin ng rehistrado na ay may kailangan ng bayaran na buwis. Kaya po tayo naglagay din ng threshold amount na 500,000 na kung hindi lalampas ng 500,000 ang inyong benta sa isang taon ay hindi kayo masasubject dito sa withholding tax po na ito. Kailan po ang implementation nito at sakop din ho ba nito yung mga nasa abroad? Ang implementation po nito, effective na po ito ngayong January po, although binibigyan natin sila ng palugit dahil ang magbabayad po ang magre-remit po ng withholding tax na to ay yung mga online platforms po. So naka-effective na po yan. As to kung kailan nila magagawa based sa systems nila, may palugit pa rin naman tayo para naman masigurado na lahat po ng sistema ay nakaayos na nila. Ngayon, sa mga abroad po, ng mga online sellers, hiwalay po yan. Kasi minsan yung mga online sellers na nasa ibang bansa ay hindi rehistrado. Kapag hindi ho sila rehistrado at maituturing na negosyo sila na not engaged in trade or business in the Philippines, meaning kasi hindi nga rehistrado, ay iba ang magiging pamamaraan ng buwis nila. Yun ang tinatawag na final withholding tax. Mas malaki po. Dito po kasi sa mga local at rehistrado, ang withholding tax po nila ay creditable withholding tax, meaning mas maliit po, 1/2 of 1% lang po ng gross selling price. Mas malaki kapag foreign na hindi rehistrado sa Pilipinas. Pero iba po ang patakaran po doon. Commissioner, ang tanong po ng maraming suki ng online shopping, magmamahal ba yung binibili nila online dahil dito? Well, dapat po hindi po tayo mangamba, pagdating po sa mga consumers, dapat po matuwa po tayo na ini-implement po natin ito. Unang-una po, ang dami po rin nating natatanggap na mga reklamo sa mga online sellers, laban sa mga online sellers na nagtitinda ng mga depektibong produkto or minsan nagbayad pero walang dumating na produkto o minsan naman iba ang dumadating na produkto. Tapos kapag nagrereklamo sila, wala silang mahabol dahil nga itong mga online sellers na ito ay hindi rehistrado. Okay. So sa pamamagitan na ito, masisigurado natin na lahat ng binibili natin sa online ay lehitimong mga negosyante dahil rehistrado po sa gobyerno. So may interest po kayo dito na dapat po matuwa po kayo na nire-require natin silang magrehistro. Pangalawa po, wag po tayong mangamba na
magtataas ang presyo nito dahil again, hindi po tayo nagpapataw ng panibagong buwis. Ang buwis po niyan, again, lahat po ng kumikita, generally, lahat po ng kumikita, lahat ng nagnenegosyo ay kinakailangan magbayad ng income tax kung depende po yan doon sa bentahan na po kung may babayaran o wala. Pero so with this imposition ng withholding tax, wala po kaming pinapataw na buwis kaya po dapat ay walang epektong itataas sa presyo ng mga And of produkto course, Commissioner, yung pag-register para mahabol din sila kung merong kailangang habulin dito po sa mga sellers online. Tama po. Kaya po dapat ito po ay magandang solusyon po para sa lahat po. Unang-una na po ay again yung wala tayong pinapataw na bagong buwis. Ito po ay more on tax administration lang po na masigurado natin na a portion ng kanilang tax ay maibayad na at makita natin na talagang nakarehistro ang mga online sellers. At pangalawa, masisigurado natin na lehitimo ang mga nagbebenta sa online. At pangatlo, hindi naman nga dapat magtaas ng presyo yan dahil hindi tayo nagpapataw ng karagdagang buwis. At Commissioner, malaki yung makokolekta po natin dito kaya makakatulong po sa ating bansa. very quickly, Commissioner, ilan po bang percentage o percent yung nakarehistro at hindi pa nakarehistro? Well, in terms of percentage, again, hindi pa natin nakikita yung buong picture dito kung ilan po talaga ang nagnenegosyo online. Ang alam po lang natin ay napakalaki po. So in terms of percentage, hindi po natin masagot yan kung ilang percent ang nakarehistro sa hindi nakarehistro. Okay, maraming salamat po sa inyo, Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.